Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay tayo makikibalita muna sa Region 3 o Central Luzon dahil alam naman natin na isa ang Central Luzon sa mga naapektuhan ng pananalasa nitong bagyong Juan. At upang makakuha tayo ng mga significant updates kung kumusta na nga ba ang naturang rehiyon, ay makakasama natin ngayon ang Information Officer mula sa Office of Civil Defense Region 3, walang iba kundi si Ginoong Raymond Garcia. Sir Raymond, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sir Raymond. Yes, hello. Magandang hapon po at sa lahat po ng mga tagapakinig ng ating programa. Maraming salamat din Sir Raymond sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Ito po, unang katanungan po para sa inyo. Kumusta po ang lagay ng Central Luzon ngayong kumbaga ay nanalasa o humagupit na po dyan ang bagyong Juan? Hello ma'am, medyo mahina lang po yung dating ninyo dito sa amin. Ayun, ulitin ko lamang po yung tanong, Sir Raymond. Kumusta na po ang lagay ng gitnang Luzon matapos nga pong manalasa itong bagyong Juan? Hello ma'am. Sir Raymond, naririnig po ako? Yes ma'am, medyo mahina lang po yung dating ninyo sa amin. Sige po, medyo nilakasan na po namin ng konti yung volume. Ito po yung tanong, Sir Raymond, ulit. Kumusta na po ang lagay ng gitnang Luzon matapos malalasa po dyan ang bagyong Juan? Yes ma'am, kagabi po hanggang kaninang madaling araw ay alam naman po natin na binayo po ni Bagyong Juan ng gitnang Luzon. Particularly, kaninang madaling araw ay naglandfall po siya doon sa may gawin ng Dinalungan, Aurora. At naranasan po doon yung malalakas na hampas ng mga alon galing sa mga dalampasigan. At nagkaroon din po ng mga tinatawag nating storm surges na nagdulot po ng mga pinsala sa mga daan. At nagkaroon din po ng mga fallen debris, mga puno na natumba at mga poste na natumbahan. Dala na rin po ng lakas ng hangin na dala nitong si Bagyong Juan. Sir Raymond, nabanggit nyo na po yung Aurora. Kumusta naman po, no? Kasi syempre ay Aurora talaga, no, yung kumbaga masabing pinakatinamaan, no, na lalawigan sa buong Region 3 pagdating dito sa pananalasa ng bagyong Juan. Pero matanong ko lang din po, no, kumusta naman po yung ibang lalawigan sa Central Luzon? Ano naman po yung nangyari sa mga lalawigang ito? Meron po bang mga significant updates po from other provinces within Central Luzon?
Opo, alam niyo sa kabutihang palad ay hanggang sa ngayon, wala pa rin po tayong nare-receive na report regarding casualties, no. So ito naman po parati yung sinasabi natin sa mga previous na interviews natin na ang goal po talaga natin, particularly to sa Gitnang Luzon, or alam naman po natin siguro sa buong bansa, na sa tuwing dadalawin tayo ng mga disaster ay parati pong zero casualty ang ating goal, no. So we would like to commend po yung mga LGUs natin, yung mga tropa sa baba for conducting a preemptive evacuation, no, para mag-result po to zero casualty. So yung mga na-conduct nating preemptive evacuation, we have a total of 30,000 families or 82,000 individuals which are preemptively evacuated doon po sa lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Nueva Ecija at doon po sa lalawigan ng Tarlac. And speaking of that po, no, itong mga nabanggit nyo is mga for ano lang po ito, no, evacuation centers. Tama po ba, Sir Raymond? Yes po, ma'am. Pero ganun din naman po, meron po tayong na report na natanggap ng mga roads na not passable to all types of vehicles, no. 7 po yung naitala natin base po sa report na dumating sa atin. Isa po doon sa area ng Dipakulaw, Aurora, 4 sa may Kalumpit, Bulacan, isa sa may Karangalan at isa po sa may Dingalan doon po sa province of Aurora. And kasabay po nun, ma'am, no, dahil sabi nga po natin kanina na talagang binayo itong si Bagyong Uwan ng probinsya ng Aurora. Simula po kagabi ay nagkaroon po ng province-wide power interruption doon po sa lalawigan ng Aurora. So hanggang sa ngayon po, wala pa po tayong natatanggap na report na yung pong supply ng kuryente nila ay naibalik na hanggang sa mga kasalukuyan, ma'am. And speaking of that po, no, meron po bang mga ibang lalawigan na nakaranas din po ng power outage? Yes, ma'am. Meron po tayong naitala sa lalawigan ng Tarlac, about 7 LGUs. Pero po ito ay na-restored na based on the reports. And then gayon din po sa province of Zambales and then sa province of Nueva Ecija. Meron din po silang naranasang power interruption. Mabalikan ko lang po, no, itong sa mga evacuation centers. Ilang evacuation centers po ngayon, no, ang kumbaga nag-ooperate sa kabuuan po ng Central Luzon sa ngayon? Yes, ma'am. Sa kasalukuyan, meron po tayong total open evacuation centers numbering to 892 evacuation centers na bukas sa buong Central Luzon po. And kanina ay nabanggit nyo yung mga passable and not passable na daan, no? Para lang po malinaw sa ating mga tagapakinig, ay ano-ano po bang mga lugar o ilan pong mga lugar ang nakaranas po, no, ng pagbaha, no? O kung wag naman po sana na meron ito o nagkaroon po ba kahit ng landslide? Ma'am, paulit lang po yung tanong, ma'am. Medyo choppy lang po yung linya. Sir Raymond, ito po, no, meron po bang, kasi kanina nabanggit nyo yung sa mga passable at hindi passable na mga daan. Meron po bang mga lugar sa Central Luzon kung saan nagkaroon ng, kumbaga, yung deep flooding talaga, no? O kaya naman pagguho ng lupa o landslide? Yun pong sa parte ng Aurora, ma'am, and Nueva Ecija, yun po ay dala ng mga fallen debris. May mga poste na natumba, may mga puno na naputulan ng sanga, nabuwal, at dala na rin po nung tinatawag nating storm surge dun sa malakas na hampas ng alon dun sa ibang mga daan. So nagdulot po yun ng mga minimal na mga soil erosions. Pero dun sa gawi po ng Kalumpit, Bulacan, yun po ay dulot po ng stagnant water at lalo pa pong pinalaki nung patuloy na buhos ng ulan kagabi. Pero base naman po sa report ng ating mga kaibigan sa mga local DRM offices ng particularly doon sa Aurora and Nueva Ecija, simula po kagabi, ongoing na yung sinasagawa nilang clearing operations para nang sa ganon patuloy nang madaan yung mga reported roads natin na not passable to vehicles.
Sir Raymond, ito naman, kumusta naman po yung coordination ng OCD Region 3 sa ating mga national government agencies, maaaring pati sa mga non-governmental organizations, pati sa ating uniformed personnel? Yes po, ma'am, no, napakaganda po masasabi natin napakaganda ng nangyayaring coordination natin, particularly with the National Government Agency. Sa kasalukuyan po, ongoing po yung isinasagawang national meeting natin sa ating National Interagency Coordinating Cell na in-establish po ng ating Secretary of National Defense. So ongoing po yung pagbibigay natin ng updates nang sa ganon malaman nila yung ating pangangailangan, kung ano po yung dapat nila pwede pang maitulong sa atin sa baba. At the same time, tayo din po dito sa region ay inactivate po natin yung ating virtual EOC or yung ating virtual regional IACC para sa mas mabilis na coordination kung ano man po yung maging pangangailangan. At idagdag ko na rin po, meron po tayong mga tinatawag na detailed duty officers dito po sa ating EOC sa ngayong kasalukuyan. So nandito po yung mga representative from the Armed Forces of the Philippines, from the BFP, from the DPWH, from the DSWD, DICT, para mas mabilis po yung ating communication sa kanila. They are here to liaison with us, no, kung sakaling magkaroon po ng pangangailangan, mas mabilis po yung magkaroon po tayo ng agarang solusyon para mas matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. At nabanggit niyo na rin po, no, yung ating kumbaga yung pangangailangan ng mga apektado nating kababayan dyan sa Central Luzon. Base sa mga ulat na inyong natatanggap, ano po ba yung mga needs pa, no, ng ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga nasa evacuation centers? Yes po, ma'am. Yung ating DSWD na head po ng ating response cluster ay mayroong mga naka-prepositioned na food and non-food items sa mga strategic na kanilang mga field offices all over Central Luzon. So based po dito sa binigay nilang datos sa atin, meron po silang humigit kumulang na 300,000 family food packs na ready for deployment and almost 4,000 non-food items. Kasabay rin po noon si Office of Civil Defense, meron din po siyang naka-preposition na ready for deployment na humigit kumulang 6,000 non-food items. At yung ating National Food Authority dito po sa region ay naghanda po. Meron silang nakahandang almost or more or less 200,000 na mga bigas na ready for deployment kung sakali man na kailanganin ng ating mga kababayan. At bago ko po makalimutan, no, Sir Raymond, kumusta na po ba? Kasi sabi nyo kanina, no, maalala ko lang po, yung sa Aurora is may power outage po, no. Yun po ba, kaakibat po ba nun ay hirap din po ba dun sa telecommunications? At bukod sa Aurora, kumusta naman po yung serbisyo ng telco sa iba pang bahagi ng Central Luzon? Yes po, ma'am. Although meron tayong reported power interruption, province-wide power interruption doon sa lalawigan ng Aurora, base naman po sa mga updates na nakukuha natin sa kanila, okay naman daw po yung kanilang communication lines. No? Meron naman po daw silang mga signal, yung kanilang mga cellphones, maliban na lamang dito sa parting kasiguran. So they're experiencing unstable telco signal. Pero ito po ay nai-report na natin sa ating ETC cluster, sa Emergency Telecommunication Cluster led by DICT. Actually, nandito po sa EOC natin present ang Regional Director ng DICT Region 3 at kasalukuyan ina-address po nila yung problema doon sa unstable telco signal doon po sa parting kasiguran sa may Aurora. Although nakapag-deploy na po sila ng I think 15 Starlink doon po sa parting parting Aurora, and then yung Jex move po nila ay naka-deploy na rin po doon, and meron din po silang mga ready to use na mga handheld radios. Ano po? Ito na lang po siguro, Sir Raymond, ano naman po ang inyong mga paalala para sa ating mga kababayan dyan sa Central Luzon na naapektuhan po nitong nagdaang bagyong Uwan?
Yes po ma'am, lagi po naming paalala dito sa Office of Civil Defense Region 3 sa ngalan po ng ating Regional Director na si Director Amador V. Corpus. Ang parating iba yung pag-iingat at paghahanda kahit na alam naman natin na medyo papalayo na sa ating area of responsibility itong si Bagyong Uwan, no? So ang paalala po natin parati ay we always prepare, no, for any eventualities. And then ma'am, idagdag ko na rin po, no, nauuso po kasi ngayon yung fake news, no? So sa mga kababayan po natin, iwasan po natin siguro yung pagpapakalat ng mga fake news. Pero kung meron pa rin pong kumakalat, iwasan po natin ang agad maniwala, no? Iwasan din po natin yung paggagala muna dahil sa mga nagbabagsakan pa rin mga puno o poste dahil sa mga kasalukuyan ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga malalakas na hangin. And then, yung mga kababayan po natin sa mga evacuation centers, pakiusap po, huwag po masyadong matigas yung ulo natin. Hintayin po natin, we wait for authorities, no, sa go signal na pwede na tayong bumalik sa ating mga kanikanyang mga tahanan. And then, lagi po tayong tumutok sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan na makapagbibigay sa atin ng update tungkol dito sa nararanasan nating sama ng panahon. And at the same time, yung mga legitimate na media outfits na pwedeng magbigay sa atin ng continuous update regarding po dito sa kasalukuyang nararanasan nating sama ng panahon, ma'am. And with that po, maraming salamat po Sir Raymond sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. God bless po sa inyo at stay safe po. Yes po ma'am, maraming salamat din po at mag-iingat po tayo. At atin po nakasama ang Information Officer ng Office of Civil Defense Region 3, walang iba kundi si Ginoong Raymond Garcia. Magbabalik po ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at sa puntong ito makakasama naman natin ang Information Officer mula sa Office of Civil Defense Region 1 na syempre para sa mga hindi nakakaalam, ang Region 1 po ay ang Ilocos Region. Walang iba kundi si Sir Adrian Pagsolingan. Sir Adrian, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat po. Good afternoon po, Ma'am Steph. Good afternoon din, Sir Adrian. Ito po, no, kamusta na po ang lagay naman ng Ilocos Region sa panalalasa po nitong Bagyong Uwan? Nandyan pa ba? Maulan pa po ba dyan sa Ilocos Region? Ayun, sa ngayon, Ma'am, based po sa amin pong monitoring po ay nakakaranas na lamang po ng light rains pero may mga nararanasan din po na light to moderate na gusty winds pa rin po sa mga probinsya po ng Ilocos Region. And nananatili po na nakataas pa rin po ang tropical cyclone warning signals po sa lahat po ng mga probinsya po ng Ilocos Region. Sir Adrian, ito naman po, no, ano-ano po ba yung mga lalawigan na masasabing pinaka naapektuhan nitong Bagyong Uwan? So yun po, based po sa atin pong available po na mga data at ang atin pong parang initially po na masasabi na pinaka-naapektuhan po na lalawigan po ay ang lalawigan po ng Pangasinan, ma'am.
And speaking of that po, no, meron po bang mga lugar diyan sa Ilocos Region kung saan nagkaroon po ng landslide o pagbaha? Doon sa pagbaha po, may mga na-monitor po tayo, ma'am, na mga areas po sa may Pangasinan and sa may Santo Tomas, La Union po, na nagkaroon po ng pagbaha. Ngunit as of our latest po na monitoring, unti-unti naman na pong mga nagsasubside, nagre-recede na po yung mga water level po dito, ma'am. Patungkol naman po sa landslide, ma'am, may isang minor landslide incident lang po tayong na-monitor. Ngunit ongoing na po yung clearing operation po ng mga kasamahan po natin sa DPWH po upang ma-clear po yung atin pong road network po dun sa Pagudpud, Ilocos Norte, ma'am. Dito naman po tayo dun sa mga pamilya o individual na apektado. Base sa inyong pinakahuling datos, ilan po itong mga affected families or individuals at ilan po sa bilang na ito ang nasa mga evacuation centers pa? Sa ating latest na monitoring, abot na po, ma'am, ng mahigit 12,600 po na pamilya o mahigit 47,000 po na individual ang naapektuhan po dun nung bagyo. Mula dito naman, ma'am, ay may 3,600 po na pamilya o 11,800 po na individual ang nasa loob pa rin po ng mga evacuation centers. Sir Adrian, ilan po ba yung evacuation centers po no, na kasalukuyang nag-ooperate sa kabuuan ng Ilocos Region po? So sa atin po ay may 231 po na mga nakabukas po ng mga evacuation centers natin sa buong Region 1, ma'am. At dun sa mga bilang ng mga apektado, meron po bang, wag naman po sana, no, na meron po bang mga casualties o sugatan po sa gitna ng panlalasa nitong bagyong Uwan? At kung meron po, ilan po sila? Sa ating latest communication po with our PDRMOs and our RDRMC1 member delegations, wala po tayong naitalang any form of casualty sa Region 1, ma'am. Ayun, buti na lamang po, no? And hopefully ay hindi na mapalitan yung figure na yan. Sir Adrian, ito naman po, no? Meron po bang mga nasirang mga kabahayan o iba pang istruktura dahil po sa nagdaang bagyo? Sa atin latest po na mga report po, may isa pa lamang po tayong naitalang partially damaged po sa may Pangasinan po, ma'am. Ma'am, para sa ating kalaman, ongoing pa po kasi yung pagre-report po ng ating pong mga local DRN offices po. So, ayun po, ito pa lamang po yung mga available po na data po as of the moment, ma'am. And kamusta naman po no yung coordination ng OCD Region 1 sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan o kahit po sa mga non-government organizations at sa atin pong uniform personnel para mabilis pong makabangon ang ating mga kababayan na naapektuhan po ng nagdaang bagyo? Pagdating po sa atin pong koordinasyon, 24/7 po ang atin pong ginagawang koordinasyon at komunikasyon po sa lahat po ng mga member agencies po natin and even po our uniform personnel. Dito, ma'am, ay naka-activate na po ang atin din pong Regional Interagency Coordinating Cell po, na kung saan mas mapapabilis po ang koordinasyon natin sa lahat po ng mga member agencies po natin, maging sa atin pong NDRRMC. Sa atin naman pong komunikasyon at koordinasyon po sa atin pong mga local government units po, ay constant naman po ang atin pong pagkikipag-communicate sa kanila. Yung mga reports po na kanila pong, yung mga data na kanila pong nagagather, ay napagbibigay alam naman po sa atin agad. And if kakailanganin po ng augmentasyon mula sa regional at national agencies po, ay napagbibigay alam naman po ito upang atin pong may ibigay po yung accomplished action sa mga ito, ma'am. At bago ko po makalimutan, kumusta naman po yung utilities, no, gaya po ng electricity saka ng yung telecommunications po, no, diyan sa Ilocos Region? Meron po bang mga naitalang power outage o yung talagang nawalan na po ng signal diyan po sa rehiyon? Sa power po, ma'am, may 5 po tayo na power interruptions na monitor. Ngunit 3 po dito ay restored na po as of the moment. And patuloy din po yung efforts po natin po mga electric companies po na ibalik po yung mga power supply po ng atin pong mga kabahayan po sa buong Region 1. When it comes naman po sa
tubig po ay wala naman pong naitala na any disruption po sa supply po ng tubig po natin dito sa Region 1. And then dun sa communication po, may isa lang po na munisipyo po sa may Suwal, Pangasinan po, yung may na-report po na disruption on their communication line. How about po dun sa coordination po with LGUs? Kumusta naman po yung coordination with the LGUs? Na ire-report po ba nila sa inyo kung ano po yung pinakakailangan ng kanilang mga constituents? Gaya po ng akin pong nabanggit kanina, 24/7 din po yung komunikasyon, koordinasyon po natin sa lahat po ng mga local government units po. And if ever po ay kakailangan nila ng augmentasyon po mula sa atin pong regional and national line agencies po, ay naipagbibigay alam po sa atin ito, and nabibigyan naman po agad ito ng karampatang pong action po. And then kung, for example po ma'am, nangailangan po ng mga search and rescue po ng mga units po ang atin pong mga LGUs po sa Pangasinan, ito po ay naipagbigay alam sa atin agad. And then kahapon din po ay nakapag-provide tayo ng mga units po from our uniform personnel po to augment sa search and rescue operations po na kinandak po sa may Pangasinan. Hindi ko na lamang po kukunin ang masyado po ang inyong oras, Sir Adrian. Ano na lamang po ang inyong paalala sa ating mga kababayan diyan sa Ilocos Region ngayong syempre papaalis na ang bagyong Uwan. Ang paalala na lamang po sa atin pong mga kababayan, especially po dun sa mga lumikas, na wag po muna sanang bumalik po sa kanilang mga kabahayan habang wala pa pong abiso po mula sa otoridad na safe na po na bumalik po sa kanilang mga kabahayan. Paalala din na maging updated pa rin po sa lagay po ng panahon sa pamamagitan po ng pakikinig sa radyo, panonood ng TV, o kaya naman po ay sa mga social media and websites po ng atin pong mga warning surveillance agencies po, kagaya po ng DOST Pag-asa, DNR, MJB, yun na din po ng Civil Defense Ilocos Region. Dagdag dito ma'am, tayo sana pa din po ay maging alerto at lumikas kung kinakailangan pa din dahil hindi pa po nakakalayo si Bagyong Uwan. Asahan pa rin po natin kasi yung mga hangin pa din po na dala po ng trough po ng Bagyong Uwan. And with that po, maraming salamat po Sir Adrian sa pagsama nyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. God bless po at stay safe po sa inyo po na nandyan sa Region 1. Thank you po, stay safe din po. At ating po nakasama si Sir Adrian Pagsulingan, ang Information Officer mula naman dyan sa Office of Civil Defense Region 1. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, 2 individual ang napaulat na nasawi dahil sa bagyong Uwan. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, isa rito ay mula sa Virac, Catanduanes, habang ang isa naman ay mula sa Catbalogan, Samar. Samantala, beberikpikahin pa rin ang nasabing datos. Tinataya namang nasa 837,000 na individual ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Uwan. Meron po tayong 6,000 evacuation centers ngayon, housing around 318 individuals or 92,000 families. In terms of casualties, meron tayong nakuhang report na 2 namatay, isa sa Virac and isa sa Catbalogan City, at meron tayong 2 injured from Catanduanes yung isa and Iloilo yung isa. Binavalidate po natin ito ngayon. Sa damaged houses, nasa 1,000 pa ang nakuha nating report. Samantala, ikinasana ng OCD ang assessment para tingnan ang lawak ng pinsala na dinulot ng bagyong Uwan sa iba't ibang dako ng bansa. Ayon kay Alejandro, bahagi rin ng kanilang prioridad ang clearing operations, partikular sa lawigan ng Aurora kung saan naglandfall ang bagyo. Tuloy-tuloy na po ang rapid and damage needs assessment. Kaya magdi-deploy po yung ating mga regional offices kasama na yung mga ibang ahensya para tingnan po yung ating extent ng impact nito ng bagyo sa mga different local government units para makuha natin yung damage sa infrastructure pati na rin sa agriculture. COCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan, umabot na sa 317 million pesos. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Walang patid ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magkasunod na Bagyong Tino at ng Super Typhoon Uwan. Sa pinakauling tala ng DSWD, umabot na sa mahigit 300 milyong piso ang kabuang halaga ng tulong na naipaabot ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan. Aabot din sa 752,000 na ipamahaging financial assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Kabilang sa naipadala ng DSWD ang nasa halos 500,000 ng family food packs, 17,000 ready-to-eat food packs at 15,000 non-food items tulad ng hygiene kits at sleeping kits. Sa tala naman ng ahensya, tinatayang nasa 1.7 milyong pamilya o mahigit 6 na milyong individual sa bansa ang naapektuhan ng dalawang bagyo. Samantala, nasa 289,000 na pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center habang patuloy ang pag-ulan at pagtaas ng tubig sa ilang mga rehiyon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ilang barangay sa Bicol Region ang binahadulot ng Bagyong Uwan. Sa ngayon ay patuloy pang kinakalap ng Office of Civil Defense o OCD Bicol ang datos sa mga apektadong barangay. Ayon kay OCD Region 5 Director Claudio Yucot, mahigit 700,000 individual ang isinailalim sa preemptive evacuation bago pa man ang panalasa ng Bagyong Uwan. Naging mabilis naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapaabot ng family food packs at non-food items sa mga apektadong residente. Maraming flooding areas. Ang official na na-report sa amin ay 4 na barangay sa Albay, including Barangay Masarawak. Itong Masarawak ay nasa paanan ng Bayong Volcano. 6 na barangay sa Camarines Sur. We're still waiting for the report from the other provinces. Ngayon ay aming response operations ay tuloy-tuloy. Si OCD Region 5 Director Claudio Yucot. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 33 mga bayan sa lalawigan ng Isabela ang nakararanas ng power interruption kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Ezekiel Kilang, tuloy-tuloy na ang efforts ng electric cooperatives upang maibalik ang supply ng kuryente sa Isabela. Samantala, pahirapan naman ang linya ng komunikasyon sa mga coastal towns ng lalawigan tulad ng Dinapige habang nananatiling normal ang linya ng komunikasyon sa iba pang mga bayan. Sa telecommunication ho naman sir, dito ho sa mainland ay okay naman ho. Pero doon ho sa ating hong coastal areas, medyo pahirapan yung ating hong komunikasyon, lalo na sa ating hong internet ho doon. Ang isa sa coastal areas ho namin, like Dinapige, Isabela, ay not functional na ho yung telecom signal. Bagamat meron ho tayong mga radio communication ho, no, sa pamagitan ho ng mga pasundaloan ho natin na nauna na hong naka-dispatch doon ho sa mga coastal areas ho natin. Kaya naman natututukan pa rin ho natin yung kanilang sitwasyon ho doon. Daan naman ng Isabela PDRMO ang pagbaha sa 5 mga munisipalidad dahil sa inaasahang downstream o pagragasan ng tubig mula sa Aurora at Quirino Province. Sa kasalukuyan, aniya, aabot na sa 418 families o katumbas ng mahigit 48,000 individuals ang mga nasa evacuation centers at inaasahang madadagdagan ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, 6 na gates ng Magat Dam ang binuksan na upang magpakawala ng tubig dahil sa epekto ng Super Typhoon Uwan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System o NIA Mariis, Division Manager Engineer Carlo Ablan, isang preventive measure ang pagbubukas ng dam gates ng Magat Dam upang hindi na umabot sa spilling level na ito na 193 meters. Every 30 minutes nagdadagdag tayo ng opening until maabot natin yung desired na opening upang hindi na mabilis ang pagtaas ng ating reserve level, sir. At lalo malapit na yung 193. Ito yung pinakamataas na level ng Magat Dam. At least kaya pa natin namang i-contain yung tubig na napaparating at elevation 193 o mas mataas pa. Ayon naman kay Engineer Ablan, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng NIA Mariis sa mga lokal na otoridad upang pag-ingatan ang mga residente mula sa banta ng pagbaha dulot ng pagpapakawala ng tubig ng dam. Nakapag-abiso na rin ang NIA Mariis sa mga lokal na otoridad sa peligrong dala ng pag-apaw ng ilog dulot ng pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Presidential Communications Office o PCO patuloy ang pagpapaalala sa mga residenteng nasa ilalim pa rin ng mataas na public storm signal na manatili na muna sa mga ligtas na lugar. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Patuloy ang panawagan ng Malacanang sa mga residenteng nasa ilalim ng Public Storm Signal number 4 na manatili sa ligtas na mga lugar. Base na din sa mahalagang impormasyon na nakalap ng Presidential Communications Office as of 10 a.m. ay marami pa ding mga lugar na nakataas ang signal number 4. Sa Facebook post ng PCO, nakataas pa rin anya ang signal number 4 sa kanlurang bahagi ng Nueva Vizcaya, kanlurang bahagi ng Mountain Province, ganoon din sa timog na bahagi ng Abra at kanlurang bahagi ng Ifugao Benguet. Signal number 4 pa din sa gitna at timog na bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Hilaga at kanlurang bahagi ng Pangasinan. Panawagan din ng Presidential Communications Office sa publiko makinig sa mga babala ng pag-asa at mga abiso na manggagaling mula sa lokal na pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi naman nakaligtas mula sa hagupit ng Super Typhoon Uwan ang mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, maraming pantalan sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nasira o naapektuhan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan at kasalukuyan ng inaalam ng PPA ang lawak ng pinsalang tinamo. Dahil dito ay marami pang pasahero ang na-stranded sa mga seaports na aabot na sa 1,184 passengers. Marami pa rin mga barko ang hindi pa rin makapaglayag sa kasalukuyan dahil sa masungit na panahon kaya hinihintay nila ang abiso mula sa Philippine Coast Guard upang makapaglayag muli. Ang ating pong PPA nakikipag-ugnayan sa LGU, especially hindi po ligtas na manatili sa mga pantalan ngayong ganitong pagkakataon dahil meron pong storm surge, banta ng storm surge at ang ilan po sa ating mga pantalan ngayon ay talagang apektado rin nung malalakas na hangin bunsod ng bagyo. So ang ating pong ginagawa ay meron po tayong ugnayan with the local government unit kung saan mapantalan yan. And most of the passengers, yung iba, inilikas na muna sa pinakamalapit na elementary school. And yung mga hindi naman makakalikas at safe naman, meron po tayo dyang mga assistance like of course yung mga prepositioned meals. Nandiyan na po ang ating mga coordination with DSWD. Nandiyan po yung mga pagkain para sa mga stranded.
Patuloy naman ang pag-asikaso ng PPA sa mga naipit na pasahero. Sa katunayan ay nakapaghatid na ang PPA ng hot meals sa mga pasaherong apektado ang biyahe. Nagpaalala rin si Samonte sa lahat ng sea travelers na hindi pa rin ligtas bumiyahe dahil sa patuloy na masamang panahon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Para sa Regional News, magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 14,000 families sa Rehiyon 2 apektado ng Bagyong Uwan ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratcho mula sa Tuguegarao. Di mano na ni tinasurok sa nga 14,000 a pamilya abukbuklon tinasurok 43,000 nga individual iti Rehiyon 2 tinaapektaran ti bagyo nga uwan. Segunda ito iti kaudyan na datos to Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 ket kadwan nagapu iti probinsya ti Isabela nga daan 6,625 a pamilya wenno 20,624 nga individual. Aging ga iti agdama dapay laeng dagiti agtaltalinaed kadagiti evacuation center dagiti daduma katadda kadagiti kabagyan gapu iti pangta iti panaglayos gapu iti napigsa atudo nga inyaay ti bagyo. Adamot 80 ket maysa nga stranded individuals iti ili ti Basco Ejay Batanes. Sigon kini Regional Director Lucia Alan, dumanonen iti nasurok 106,000 pesos ti gatad dagiti naiyawat at tulong kadagiti apektado. Agtultuloy pay laang dagiti maisaysayang kat a relief operations kadagiti na evacuate a pamilya. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratcho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. 83 kaso ng child abuse na itala sa Baguio City sa nakaraang 6 na buwan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Nakailista iti Baguio City Social Welfare and Development Office iti 83 nga kaso iti child abuse iti siyudad ti Baguio bayat iti umano nga semestre iti agdama nga tawen nabababa no idilig iti insidente nga na-report iti umano nga semestre iti napalabas sa tawen. Sigon kini City Social Welfare and Development Officer 2 Janine Bravo, manipod iti Enero aging gano Hunyo iti napalabas sa tawen dumanon iti 20 ket siyam nga ubing iti at risk wenno narisko ken siyam apulo ket 7 nga ubing iti in conflict with the law ani record ti lokal gobyerno. Manipod iti 83 nga kaso iti child abuse 52 ti babae payat 20 ket maysa ti lalaki nga maiparparangarang a babae ti kadwa nga biktima iti nagduduma kita iti panagabuso ana aramid kontra kadakwada. Sigon kani Bravo, physical abuse iti taltalineed kadawyan akita iti panangabuso amar aramid kontra
kadagiti ubing nga daan iti 30 ket 3 na report simmaruno iti incest rape nga daan iti 20 ket maysa nga kaso acts of lasciviousness sa 10 ket 3 sexual molestation nga 7 neglect wenno panangbaybayan a 7 ken emotional abuse a 2 a kaso. May basar ti datos a dinakamat itinasa nga opisina dumanon iti 30 ket 3 nga kaso iti impila dagiti biktima kontra kadagiti perpetrators bayat a 50 a kaso tegtaltalined asaan nga naipila gapo iti nagduduma a rason. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang VIRAC Provincial Government na mahagi ng bigas at food packs sa mga evacuees sa Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Padagos ang pananaonin tabang kan provincial government kan Catanduanes sa mga evacuees na paramientras na nag-evacuar sa Kapitolyo. Sa direktiba ni Governor Patrick Alain Asanza, igwaning kabilugang 140 pamilya na nakaresibi nin 5 kilong bagas kada saro como suporta asintabang sa mga naapektaran kan Super Typhoon Uwan sa probinsya. Ginibo ang distribusyon sa pangingenot kan Provincial Social Welfare and Development Office, katakod kan padagos na relief and response operations kan provincial government. Mientras tanto, apuera sa mga evacuees sa Kapitolyo, nagtaon naman in mga relief goods sa iba pang evacuation center sa bilog na probinsya. Gikan sa RP VIRAC, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa VIRAC. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao, pagpapalakas ng industriya ng agrikultura sa bansa lalo na sa rehiyon 11 tinutukan sa ginanap na China International Import Expo sa Shanghai, China. Narito ang kabuang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Sa ikaduhang adlaw sa China International Import Expo o CIIE, gipanguluhan ni Department of Agriculture Davao Region Director Macario Gonzaga, kauban si Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara o Undersecretary Zamzamin Ampatuan ang panagtagbo uban sa mga opisyal sa Good Farmer Foods Holding Company Limited ug Shanghai Dole Food Company Limited aron paligunon pa ang kooperasyon sa agribusiness ug pag-export sa mga prutas. Punting sa maong panagpulong ang posibilidad sa pagpalapad sa patigayon sa mga nag-unang produkto sa agrikultura sa Pilipinas sama sa fresh ug frozen durian, Cavendish banana ug pinya. Gipasabot sa duha ka bahin ang ilang tinud-anay nga pagpaningkamot nga mapalawom ang panagiusa sa agrikultura aron mapauswag ang sustainable growth, mapalambo ang supply chain linkages ug masiguro ang padayon nga access sa merkado alang sa mga mag-uma ug exporters nga Pilipino. Nagpahig-usab ang delegasyon sa Pilipinas ug paglaom nga pinaagi sa padayong pakig-uban sa mga dagkong importers sama sa Good Farmer ug Dole, mas mulapad pa ang oportunidad sa pag-export ug puhunan sa sektor sa agrikultura. Ang maong mga inisyatibo gilauman nga makatabang sa pagpalambo sa panginabuhian sa kabaryuhan, magpasiugda sa kompetitibong agrikultura ug maghatag og kontribusyon sa mas lig-on nga ekonomiya sa agrikultura sa nasod. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dadako naman tayo sa Butuan. Butuan City is nailalim na sa state of calamity sa gitna ng pagtaas ng bilang ng naapektuhang populasyon mula sa pananalasa ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
Sa gipalabang nga SP Resolution 17061, opisyal nang gideklara sa LGU Butuan ang pagpailawom sa entero dakbayan sa state of calamity subay sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council human migrabe ang damyo sa paghapak sa Super Bagyong Uwan pila lang kaadlaw human usab masinati ang Bagyong Tino. Sa paghapak sa Super Bagyong Uwan natala ang kapin 44,000 ka tawo gikan sa 33 ka mga barangay nga apektado, mas taas kumpara sa natala atong Bagyong Tino nga naa sa kapin 1,400 ka tawo o 428 ka pamilya gikan sa 15 lamang ka barangays. Sa kinabaguhang dato sa LGU Butuan, sa kinatibuk ang 44,317 ka naapektuhan sa Bagyong Uwan, 13,309 ka tao o 3,615 ka mga pamilya ang napugos mibakwit sa luwas nga lugar. Samtang mukabad sa 21 ka balay ang naguba human gibanla sa tubig baha. Padayon ang distribusyon sa mga relief goods sa apektadong pamilya, diin tinabangay ang DSWD Karga, CSWD ug mga kasundaluhan aron paspas mahatod ang mga food packs. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi. PDRMC ng Lanao del Sur nagsasagawa ng pagpupulong bilang bahagi ng preparasyon at pag-iwas sa posibleng kahihinatnan ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Narito si Malik Mambuhay para sa balita. Peringulalan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o rin na PDRRMC Lanao del Sur suka pa manguda sa padon kuha ka preparado sa kapakalidas kuha ka binasan o Typhoon Uwan. Piaguluanan o Vice Governor si Mujiam Rakin Adyung ang kaya meeting na inusen yang so kaligipantag o ka preparado lalay no ka na kalilidas so kamura na ang kaya bagyo. Peter Vice Governor Adyung nga kailangan tano so kako sa Mosel kumang opisina o gobyerno sa nasyonal apya pa na makalilidas tano sa bagyo waya lalayong paguran sangkang iingid tano. Nalunyang po nagyamiti ngayon na po doon ko panagungtaman ng gobyerno sa Lanao del Sur kuha ka preparado ka tano ka kapalagwi so kasakit o ang kaya bagyo. Sumango so PDR arimo apaguluanan iya sa minudin sa Bitori na inusen yang so marayag at tutlan o kapakayaong bagyo waya sa Lanao. Inusen yang po so kapapantagan abot lumusim sang kaya mga ingod tano. Peter yang po naging kaya typhoon na ana mga unganian mabagrauran agundo kapakayaan na kabinasanin sa mga darpa tanwaya. Kibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan.
Iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI na sa 256 na Noche Buena food items, 129 ang nananatili ang presyo habang 75 ang bahagyang tumaas dahil sa pagtaas ng gastos sa sangkap, packaging at labor. Ang update na ito, bahagi ng holiday price guide ng DTI na inilabas nitong linggo, ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang mga Noche Buena items para sa mga pamilyang Pilipino. Makikita ang kompletong listahan sa website ng DTI at sa opisyal na Facebook page nito. Nag-anunsyo rin ang DTI ng rollback sa presyo ng 6 na produkto matapos ang konsultasyon sa mga manufacturer. Ito ay ang CDO American Style Ham 500 grams mula 174 na piso. Ito ay 170 piso na lamang. Ang King Su Piña Ham 800 grams mula 527 naging 520 piso na lang ito. Ang King Su Piña Ham 1 kilogram mula 643 piso, naging 637 piso. Ang King Su Sweet Ham 800 grams mula 450 piso, naging 449 na piso. Ang Danes Queso de Bola 500 grams mula 310 piso ay 300 na lamang ito. At ang Sunshine Sweet Style Spaghetti Sauce na 500 grams ay bumagsak mula 52 piso at ngayon 48 piso at 50 sentimo na lamang. Sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na sa pagpapatupad ng price freeze sa pangunahing bilihin at pag-update ng holiday price guide, patuloy ang DTI sa pagtugon sa utos ng Pangulo na gawing abot kaya ang mga mahalagang produkto at pang-holiday na pagkain para sa mga pamilyang Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umabot na sa mahigit 1.2 trillion pesos ang kabuang assets ng Social Security System o SSS sa pagtatapos ng Setyembre taong 2025 na nagsisiguro sa kakayahan nitong tugunan ang mga obligasyon para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Batay sa pinakahuling financial statement, nasa 311.39 billion pesos ang current assets at 890.29 billion pesos ang non-current assets, mas mataas kaysa 1.15 trillion pesos noong Hunyo at 1.03 trillion pesos sa pagtatapos ng taong 2024. Ang pagtaas ay dulot ng dagdag na 1% sa kontribusyon ng mga miyembro na naging 15% ngayong 2025 sa ilalim ng Republic Act o RA number 11199. Dahil dito, lumago ang kita ng SSS ng 19.8% sa 93.89 billion pesos mula 78.32 billion noong nakaraang taon. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, target ng ahensya na umabot sa 100 billion pesos ang net income bago matapos ang taon. Umakyat sa 93.29 billion pesos ang total comprehensive income, bunsod ng pagtaas ng kabuang kita sa 344.92 billion pesos. Mas mataas ito ng 11.8% kumpara sa nakaraang taon. Umabot sa 326.75 billion pesos ang service at business income, habang 281.7 billion pesos ang kontribusyon ng mga miyembro mula 246.62 billion. Bagamat malakas ang kita, bumaba ang investment income sa 17.95 billion pesos mula 22.8 billion pesos. Tumaas naman ng 9.8% ang kabuang gastos sa 251.04 billion pesos, kabilang ang 223.34 billion pesos sa benepisyo para sa mga miyembro at pensyonado. Pinahihintulutan na ngayon ng batas ang Social Security Commission o SSC na pinamumunuan ni
o pinamumunuan ni Finance Secretary Ralph Recto na magtakda ng rate adjustment kahit walang pag-aproba ng Pangulo. Mula 11%, unti-unting itinas ang rate sa 12% noong 2019, 13% noong 2021, 14% noong 2023 at 15% ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba ng 49.48% ang subsidiya ng pamahalaan sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs ngayong Setyembre kumpara sa parehong buwan noong nakarang taon, ayon yan sa Bureau of the Treasury o BTR. Umabot sa 9.2 billion pesos ang budgetary support para sa mga GOCC ngayong buwan, mas mataas ng 14.78% kumpara sa Agosto. Buwan-buwan, nagbibigay ng subsidiya ang pamahalaan sa mga GOCC upang masuportahan ang kanilang operasyon kapag kulang ang kanilang kinita. Nanguna sa listahan ngayong Setyembre, ang National Food Authority o NFA na tumanggap ng 3.43 billion pesos o 37.29% ng kabuang halaga. Sumunod ang National Irrigation Administration o NIA na may 3.23 billion pesos at ang Philippine Fisheries Development Authority o PFDA na may 955 million. Kabilang sa iba pang tumanggap ng subsidiya ay ang Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Heart Center, Philippine Coconut Authority, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center na tumanggap ng 116 million pesos. Ang mga GOCC na tumanggap ng mas mababa sa 100 million ay ang Cultural Center of the Philippines, Light Rail Transit Authority, Philippine National Railways, Lung Center of the Philippines, Intercontinental Broadcasting Corporation 13 at Philippine Rice Research Institute. Walang natanggap na subsidiya ang Land Bank of the Philippines, Small Business Corporation, National Electrification Administration, National Housing Authority, National Power Corporation, Basis Conversion and Development Authority, ang PhilHealth, Philippine Reclamation Authority, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at Tourism Promotions Board. Sa kabuuan, umabot sa 79.45 billion pesos ang subsidiya mula Enero hanggang Setyembre, mas mababa ng 24.5% kumpara noong nakarang taon. Nanguna ang NIA sa may pinakamalaking natanggap na subsidiya na 27.76 billion pesos, sinundan ito ng NFA na may 12.11 billion. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, inaasahang makapag-remit ng 157 billion pesos ang mga GOCC ngayong taon, kung saan 53 ahensya na ang nakapag-remit ng 116.84 billion hanggang Setyembre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Meralco na tataas ng 15 sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Ayon sa power distributor, ang pagtaas ay bunsod ng mas mataas na transmission charges at karagdagang feed-in tariff. Dahil dito, inaasahang madaragdagan ng 30 piso ang bayarin sa kuryente na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. 46 na piso sa mga tahanan na kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 61 piso para sa mga kabahayan na kumukonsumo ng 400 kilowatt hour at 76 na piso sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Samantala, tataas din ang presyo ng langis sa Martes habang patuloy ang pananalasa ng bagyong Uwan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ayon sa mga kumpanya ng langis, epektibo sa Nobyembre 11 ang mga sumusunod na dagdag presyo: 50 sentimo sa kada litro ng gasolina, 70 sentimo sa kada litro ng kerosene at piso sa kada litro ng diesel.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ngayong Lunes, ika-10 ng Nobyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 5 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 36 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 29 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 59 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 65 sentimo, nasa 68 sentimo o 68 piso at 27 sentimo ang euro, 42 piso at 3 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 75 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakali magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Mas lalong nagniningning ang kinabukasan ng Philippine Volleyball matapos masungkit ng Alas Pilipinas Girls ang pwesto sa 2026 FIVB Volleyball Girls Under-17 World Championship. Naabot ng Youth National Team ang tagumpay matapos talunin ang Thailand sa kanilang laban para sa ikalimang pwesto 25-23, 25-20, 19-25 at 25-22 sa Second Asian Volleyball Confederation o AVC Women's Under-16 Volleyball Championship nitong Sabado na ginanap sa Prince Hamza Sports Hall sa Amman, Jordan. Ang 4 na nangungunang koponan at ang defending champion na China ay kwalipikado na para sa World Championship sa susunod na taon. Kasama ng Pilipinas at China ang gold medalist na South Korea, silver medalist na Chinese Taipei at ika-4 na pwesto ni Japan. Pinangunahan ni team captain Sais Raiko ang koponan sa kanyang international debut sa pamamagitan ng isang standout performance kung saan kumumada siya ng 30 puntos mula sa 25 attacks, 4 na blocks at isang service ace upang dalhin ang batang Filipina squad sa pandaigdigang entablado na gaganapin sa Chile. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakitang gilas sa kanyang debut ang Iranian Asian import na si Sina Vahedi kung saan pinangunahan nito ang Meralco Bolts sa 85-76 panalo kontra Taiyuan Pilots para sa unang tagumpay ng koponan sa East Asia Super League o EASL sa sariling teritorya sa Capital Arena, Ilagan City, Isabela nitong Sabado, Nobyembre 8.
Si Vahedi, pangunahing playmaker ng pambansang koponan ng Iran, ay kumumada ng 22 puntos, 7 assist at 5 rebound, habang maagang nakuha ng Bolts ang kalamangan at hindi na ito binitawan hanggang sa dulo ng laban. Nagambag din si Puerto Rican import Ismael Romero ng double-double performance na 22 puntos at 14 na rebounds, habang si Ronde Hollis Jefferson ay may 15 puntos, 10 rebounds at 7 assists. Naitabla rin ng Meralco ang pagkatalo nila sa Taiwan noong unang pagkikita sa Taiwan 82-72. Si Chris Newsom ang tanging local player na umabot sa double figures na may 14 na puntos mula sa 4 na 3-point shot, dagdag pa ang 6 na assists. Si Ange Kouame, naturalized player na pumalit kay Justin Brownlee na may iniindang karamdaman, ay nagdagdag ng 3 puntos at 4 na rebounds sa kanyang unang laro. Dahil sa panalo, muling nabuhay ang pag-asa ng Meralco para sa playoffs matapos magsimula sa 0-2 kartada. Umangat ang Bolts sa 1-2 record, sapat para sa ikatlong pwesto sa Group B standings, kalahating laro lang ang agwat sa Ryukyu Golden Kings na may 1-1 record. Nangunguna sa grupo ng Taiwan Pilots na may 2-1 kartada. Pinaunahan ni Cedric Milner ang Taiwan sa 19 na puntos at 7 rebounds, habang si Chun Xiang Lu ay may 17 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinamalas ng National University ang tunay na puso ng isang kampyon sa kanilang mahigpit na 15-25, 25-23, 25-17, 13-25 at 15-12 panalo laban sa matatag na University of Santo Tomas upang kunin ang Game 1 ng 2025 Shakey's Super League o SSL Preseason Unity Cup Best of 3 Final Series nitong Sabado ng gabi na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Bagamat nabugbog sa ika-4 na set at nahuli ng 2 puntos sa huling bahagi ng deciding frame, nagpakita ng composure ang Lady Bulldogs at nagpasabog ng 5-0 finishing run upang gulatin ang Tigresses sa kanilang championship rematch. Bumida ang rookie na si Sam Cantada na may 18 puntos mula sa 16 na kills at 2 service ace sa kanyang pagbabalik mula sa national team. Pinaunahan ang NU sa ika-9 na sunod na panalo sa torneo. Nagpakitang gilas din si Champs Maaya sa net, may 8 kill blocks mula sa kabuang 13 ng NU. Ang huling block niya kontra Angge Poyos ang nagselyo ng tagumpay sa matinding laban na tumagal ng 2 oras at 39 na minuto. Tumapos si Maaya na may 14 na puntos habang sina Kay Bombita at Vange Alinsug ay may 11 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Maaring tapusin na ng NU ang serye at ipagpatuloy ang paghahari sa Game 2 sa Sabado, Nobyembre 15 sa parehong venue. Kung kakailanganin, gaganapin ang Game 3 sa Nobyembre 19. Si Poyos ay may 21 puntos, 20 dito mula sa kills, habang si Regina Jurado ay may 12 puntos. Sina Marga Altea at Saiza Gula ay nagdagdag ng 11 at 10 puntos para sa UST. Samantala, bumangon mula sa isang set na pagkadehado ang University of the Philippines upang talunin ang Ateneo de Manila University para sa ika-5 pwesto. Pinangunahan ni Kian Olango at Jelay Gahero ang Fighting Maroons sa kanilang pinakamahusay na pagtatapos sa torneo na may 17 at 16 na puntos. Si Ana Hermosura ay may 13 puntos para sa Blue Eagles sa kabila na pagkatalo. Sa kabilang banda, mabilis na tinapos ng College of St. Benilde ang laban kontra San Beda University 25-10, 25-20 at 25-14 upang masungkit ang ika-7 pwesto sa kompetisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita,
sa makasaysayang simula ng Zeus Coffee sa 2025 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference, nakatanggap ng nararapat na pagkilala ang kanilang playmaker. Nananatiling walang talo ang Thunderbells sa torneo at si setter Chloe Mondoñedo ang nagsilbing makina sa likod ng kanilang maagang tagumpay. Bilang multi-time champion sa NCAA, nagtala si Mondoñedo ng 27 excellent sets at 4 na puntos sa reverse sweep kontra Akari 23-25, 22-25, 25-23, 25-12 at 15-7 noong Martes. Sinundan niya ito ng 26 na excellent sets at 3 puntos sa panalo kontra Choco Mucho 25-20, 25-22, 24-26 at 25-19 nitong Sabado sa Candon City, Ilocos Sur. Dahil sa kanyang ambag sa pag-abot ng Zeus Coffee sa franchise best 6-0 simula sa conference at ikatlong quarterfinals appearance, itinanghal si Mondoñedo bilang unanimous PVL Press Corps Player of the Week para sa Nobyembre 4 hanggang 8. Si Mondoñedo ang ikalawang local player na nakakuha ng Player of the Week honors sa Reinforced Conference, kasunod ni Erica Santos ng Signal 2 linggo ang nakalipas. Nilampasan ng dating College of St. Benilde star ang iba pang standout performances mula sa mga kakampi sa Zeus Coffee na sina Jovelyn Gonzaga at import Ana De Beer, pati na sina Sasha Bitsenko ng Capital One, Katie Trebeschavska ng Signal, Choco Xuan ng Creamline at Savvy Davison ng PLDT. Bagamat sigurado na sa playoff berth, target pa rin ni Mondoñedo at ng Thunderbells ang 8-0 sweep sa elimination round, una kontra Signal sa darating na Huwebes at NX-LED sa Nobyembre 18. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Eto na ang ratsyada ng ating mga chika. Ibinahagi ng kapamilya actress na si Charlie Dizon na matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng anak kahit noong hindi pa siya kasal. Ayon sa kanya, bago pa man dumating sa buhay niya ang kanyang current husband na si Carlo Aquino, gusto na talaga niyang maranasan ang pagiging ina. Sa panayam ng host na si Bianca Gonzalez para sa The B-Side, sinabi ni Charlie na madalas niyang naiisip kung anong klase siyang magiging ina.
kung magiging spoiling o disciplinarian. Sa ngayon daw ay nakikita raw niyang mas malambot siya kumpara kay Carlo o na mas mahigpit sa pananaw. Pagamat wala pa silang anak, nananatiling kalmadong itong si Charlie at naniniwalang darating ito sa ika nga ay God's perfect timing. Dagdag pa niya, kahit magkaroon sila ng anak, hindi niya iiwan ang showbiz dahil gusto niyang balansehin ang pagiging ina at ang kanyang karera bilang artista. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ipinahayag ni Sunshine Cruz na walang naging epekto ang kanyang ginagawang call-out laban sa mga online sites na gumagawa ng fake news tungkol sa kanya at sa kanyang mga anak. Dahil dito, ipinaubayan na ni Sunshine sa kanyang abogado na si Attorney Bonito Alentahan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng mga peking balita. Ayon kay Sunshine, matagal na silang biktima ng mga ganitong issue, kabilang ang paulit-ulit na chismis na buntis daw siya o ang kanyang mga anak. Anya, mas lalo pang lumalala ang mga gawa-gawang balita kapag nananahimik sila. Sa kabila nito, mas pinili niyang manahimik at mag-focus sa pamilya at kalusugan. At tungkol dyan, ibinahagi rin ng aktres na siya ay may pinagdadaan ng sakit. Ito ay ang myasthenia gravis, isang autoimmune disease na nagpapahina sa nerves at muscles. Dahil dito, kailangan niyang umiwas sa stress at pagpupuyat. Pansamantalang naglaylo muna si Sunshine sa showbiz, ngunit umasa siyang makakabalik sa trabaho sa susunod na taon kapag bumuti na ang kanyang kalagayan. Dagdag pa niya, ayaw na niyang pag-usapan ang kanyang love life at mas nais niyang pagtuunan ng pansin ng publiko ang karera ng kanyang mga anak na may aktibo ngayon sa mga teleserye. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Kasama rin natin ang ating OJT na si Will na umaalalay sa ating Warcast. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa kamay nila at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.